Usapan pa rin ng ICC, may report ang Manila Times sa may sources ito na nagsasabing nandito na daw mga investigators ng International Criminal Court. Since October pa daw, Attorney Sal, bahagi po daw ito ng kanilang sinasagawang investigasyon kaugnay sa Philippine Drug War. Ayon sa source na nakuha ng Manila Times, ang presensya po ng mga investigador dito ay hindi po officially kinonfirm ng ICC o maging ng mga ng gobyerno ng Pilipinas. Among daw sa prominent members ng investigating team na nandito ngayon sa Pilipinas ay si ICC Senior Investigator William Rosato and Glenn Cala. So dumating doon noong October 19 si Rosato, habang the next day naman ay dumating si Cala. With the presence of the ICC dito sa loob ng Pilipinas, hindi man kinukumpirma ng ICC at ng Philippine official, do you think, Attorney Sal, coordinate ba o nagkakaroon ng cooperation silently or without the knowledge of the Filipino people ang pamahalaan ng Pilipinas with the ICC team? Alam po niyo yung impormasyon na sa ICC, matagal nang nakarating sa akin yan. May nag-text na sa akin yan, yung mga pangalan na yan, lumabas na. Hindi ko pinapatulan kasi sabi ko, unang-una, walang validation ng ICC na talagang mga tao nila yan. Pangalawa, kahit na may validation, ay ano naman kung nandito sila? Hindi ba sinasabi ni Presidente Marcos Sr., wala kayong pakialam sa amin. Ang aming bansa ay malaya at may sariling sistema legal. Hindi kami lilitis mag-aaresto ng isang Pilipino para ibigay sa inyo o kayo ang maglitis at magkulong sa aming mga kababayan. Meron kaming sariling sistema legal. Kaya kami ang lilitis magkukulong dyan. Madalit sabi, yung ICC, I have been saying, it's a nonsense and useless entity. Hindi nyo ba napapansin? Nag-i-issue ito ng warrant of arrest. Yan si Putin. Dalawang taon na yung warrant of arrest nila. Walang nangyayari. Kasi wala naman silang kapangyarihan. They rely on the member states. Pag hindi nag-cooperate, walang mangyayari sa kanila. At saka isa pa, mas mahalaga yung palagi natin sinasabi na pag ikaw ay nag-cooperate sa isang foreign entity na hindi naman tayo miyembro at ibibigay natin ang ating sovereignty. Bakit ibibigay yung sovereignty? Kasi may sarili tayong legal system. Malaya tayo, hindi tayo pinapakilaman. Pag ibinigay mo yan, yung presidente ng bansa, pag yan ang maging policy niya o patakaran, then he will be violating the Constitution. Bakit kanyon? Sapagkat ang kanyang pangunahing tungkulin ay bigyan ng proteksyon ang bansa at pagsilbihan ito. Paano mo pagsisilbihan at bibigyan ng proteksyon? Kung ikaw mismo ay isinusuko mo ang kapangyarihan, ang kasarilan ng bansa. O hindi po ba? Yan ay pagtalikod at paglabag at pagsira sa pagtitiwala ng bayan na ibinigay sa iyo. It's a betrayal of the public trust, which is an impeachable ground under the Constitution. Hindi maaaring gawin ni Presidente Marcos Jr. yan. Siyang masisira dyan. Kaya nga hindi ba napupuri natin na pinaninindigan niya na walang karapatan, kapangyarihan na makialam ang ICC dito sa ating bansa. Yung mga pagpunta nila rito, hayaan nyo na, wala namang mangyayari sa kanila. Kahit na anong gawin nila, mag-investiga sila rito, pati na nga yun sa Senate hearing na sinabi, ibigay yung transcript. Kung ibigay yung transcript? Yung mismong transcript, papakita ron na walang kaalam-alam, walang kilalaman si Pangulong Duterte sa extrajudicial killing. Dahil maliwanag ang kanyang mga patakaran mulat sa pool. Digmaan sa
droga, illegal na droga, at kayo mga pulis, arrestuin nyo, ikulong nyo. At kung mag-resist ng pag-aaresto sa kanila, unahan nyo na. Anong masama doon? Walang masama doon. Yun ay illegal. So kung dumating man yun sa ICC, kung talagang mga abogado sila, dismiss kagad.